The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy's not coming, but on our own readiness to receive him. Ang sining ng digmaan ay nagtuturo sa atin na umasa hindi sa posibilidad na hindi darating ang kalaban, kundi sa ating sariling paghahanda na harapin siya. Ang taktikang ito ay nagmumungkahi na hindi dapat umasa sa posibilidad na hindi darating ang kahit anong problema o suliranin sa buhay. Sa halip, mahalaga na palaging handa sa lahat ng posibleng pagsubok na ating maaring harapin. The greatest warrior is not the one who wins every battle, but the one who defeats the enemy without ever fighting. Ang pinakadakilang mandirigma ay hindi yaong laging nananalo sa bawat laban, kundi yaong nakakatalo ng kalaban nang hindi kinakailangang makipaglaban. Ang taktikang ito ay nagpapakita ng halaga ng pagkakamit ng tagumpay nang hindi kinakailangang humantong o dumaan sa pakikipag-away. Ang pagtatalo o pagkakaiba ay maaaring maunawaan at mapagtagumpayan sa napakaraming paraan, hindi lamang sa pamamagitan ng labanan. In war, keep your distance and watch the enemy's movements. Sa digmaan, panatilihin ang layo at bantayan ang kilos ng kalaban. Ang taktikang ito ay nagmumungkahi na mahalaga ang pagiging mapanuri at pagmamasid sa mga kilos ng kalaban mula sa isang ligtas na distansya. Sa pamamagitan ng pagmamasid, magkakaroon ka ng masusing kaalaman ukol sa kanilang mga hakbang at plano. Sa buhay, dapat matutong bumasa ng mga sitwasyon at pangyayari. Mas mainam kung minsan na lumabas sa sitwasyon at panoorin ang mga pangyayari sa perspektibo ng iba. Kalimitan ay nakapagbibigay ito ng kaliwanagan. The good fighters of old first put themselves beyond the possibility of defeat, and then waited for an opportunity of defeating the enemy. Ang magaling na mandirigma ng dating panahon ay unang naglalagay sa sarili sa labas ng posibilidad ng pagkatalo, at pagkatapos ay naghihintay ng pagkakataon na talunin ang kalaban. Sa taktikang ito, ipinakita ni Sun Tzu ang halaga ng paghahanda at pagiging proaktibo. Ang pagsusuri sa sitwasyon, pagsasanay, at paghahanda sa mga posibleng kaganapan ay nagbibigay daan sa pag-asa ng tagumpay nang hindi kinakailangang magmadali sa pag-atake. Sa buhay, ang pagbibitaw ng salita ng padalos-dalos upang makaganti o kaya ay ang agarang pag-aksyon na hindi inaalam ang mga tunay na bagay-bagay sa isang kaganapan ay kalimitang napapahamak at napapasama. Hindi dapat maging reaksyonary at mapagpatol sa kung anuman ang nababasa, napapanood o nadidinig. In war, the way is to avoid what is strong and to strike at what is weak. Sa digmaan, ang paraan ay iwasan ang malalakas at unahin ang mahihina o ang kahinaan. Ang taktikang ito ay nagmumungkahi na iwasan ang mga kalakasan ng katunggali. Sa halip, kailangan mong makahanap ng mga oportunidad upang salakayin ang mga bahagi ng kalaban na mayroong mga kakulangan o may kahinaan. Sa buhay, naiiwasan ang kaguluhan kung alam natin kung ano ang kahinaan ng ating mga katunggali. Kung sila ay mahilig sa chocolate at bulaklak, regaluhan natin sila. Kung mahilig sa alak, ay MP lights o shot puno lang ang katapat niyan. Supreme excellence consists of breaking the enemy's resistance without fighting. Ang pinakamataas na kahusayan ay nagmumula sa pagguho ng resistensya ng katunggali ng hindi kailangang makipaglaban. Sa halip na humantong sa isang madugong labanan, ang tunay na tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kondisyon upang humina at bumagsak ang determinasyon ng kalaban nang hindi kailangang pumasok sa pisikal na digmaan. Sa laban ng buhay, mapalad ang marunong na makipag-ayos sa kahit anumang gusot o usapin. Hindi nalalala ang di pagkakaunawaan at naayos ng matiwasay ang mga pagtatalo. Opportunities multiply as they are seized. Dumarami ang mga pagkakataon habang sila'y inaaksyonan at hindi pinapalampas. Ipinapakita ng taktikang ito ang kahalagahan ng agarang pagkilos sa mga pagkakataon na nagbubukas. Kapag nakakita ka ng isang potensyal na oportunidad, mahalaga na agad mong itong sakyan upang hindi ka mahuli at maagaw ang benepisyo ng pagkilos ng maaga. Sa buhay, kailangan na ang mga nabubuksang oportunidad ay agad nang hinaharap. Nagdudulot ito ng pagbubukas ng ibang katulad ng mga kaganapan. Kaya mahalaga na walang papalampasin na oportunidad o pagkakataon. The greatest victory is that which requires no battle. Ang pinakamahusay na tagumpay ay yaong hindi nangangailangan ng labanan.
Sa ganitong konteksto, ang layunin ay ang mapanatili ang kapangyarihan at kontrol sa sitwasyon nang hindi kinakailangang magpatuloy ang aktwal na labanan. Ang ganitong uri ng tagumpay ay mas epektibo dahil wala nagiging malalang pinsala. Sa ating buhay, kapag tayo ay kumikilos ayon sa ating mga plano at layunin, mas makakasiguro tayo na may direksyon at mayroon tayong mararating. Sa maayos na pagpaplano, may iwasan ang anumang kaguluhan na hindi kailanman makakatulong sa ating mga tunay na adhikain. All men can see these tactics whereby I conquer, but what none can see is the strategy out of which victory is evolved. Lahat ng tao ay nakakakita ng mga taktika kung paano ako nagtatagumpay, ngunit ang hindi nila nakikita ay ang estratehiya mula sa kung saan nausbong ang tagumpay. Sa taktikang ito, ipinapakita ni Sun Tzu ang ideya na ang mga tagumpay na taktika ay bunga ng mas malalim na plano o estratehiya. Ang matagumpay na leader ay may kakayahan hindi lamang sa pang-araw-araw na labanan, kundi pati na rin sa pagbuo ng pangmatagalang plano para sa tagumpay. All warfare is based on deception. Appear weak when you are strong, and strong when you are weak. Ang lahat ng uri ng digmaan ay nakabatay sa panlilinlang. Sa lahat ng aspeto ng digmaan, mahalaga ang paggamit ng mga taktikang naglalayong linlangin ang kalaban. Hindi lamang ito tumutukoy sa literal na panlilinlang, kundi pati na rin sa paggamit ng mga galaw at impormasyon upang mapalabas na iba ang layunin o kalagayan ng iyong puwersa. Magpakahina kapag malakas ka, at magpakalakas kapag mahina ka. Ang layunin ng paggamit ng taktikang ito ay upang mapababa ang bantay ng kalaban at gawing hindi tiyak ang kanilang mga kilos. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahinaan sa mga aspeto kung saan ka malakas, nagiging mahirap para sa kalaban na maunahan ka o matiyak ang iyong mga hakbang. Know yourself and you will win all battles. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Kilalanin ang iyong sarili at mananalo ka sa lahat ng laban. Ang taktikang ito ay nagmumungkahi na mahalaga ang malalim na pag-unawa sa iyong sarili, kasama na ang iyong mga kalakasan, kahinaan, at mga kakayahan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na pag-unawa sa sarili, mas mapalalakas mo ang iyong posisyon at pagkakataon ng tagumpay sa mga labanan. Kung kilala mo ang kalaban at kilala mo ang iyong sarili, hindi mo kailangang katakutan ang resulta ng 100 laban. Sa pamamagitan ng malalim na pag-unawa sa kalaban at sa sarili, mapipigilan mo ang pagkakaroon ng takot sa harap ng anumang laban. Ang kaalaman ukol sa kakayahan ng kalaban at ang iyong mga kalakasan ay nagbibigay ng kumpiyansa at pag-asa sa tagumpay. There is no instance of a nation benefiting from prolonged warfare. Walang halimbawa ng isang bansa na nakinabang sa mahabang digmaan. Ipinapakita ng taktikang ito ang katotohanan na ang mga labanan ay maaaring magdulot ng pinsala at pagkabigo, lalo na sa mga pangmatagalang labanan. Ang ganitong mga laban ay madalas na nagiging sanhi ng pagkasira at pagkabawas sa mga yaman at puwersa ng isang bansa.